Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nang gabing iyon, tahimik ang bahay ni Amara. Tanging ang marahang tikatik ng orasan at ang samyo ng bagong timplang kape ang bumabasag sa katahimikan. Matagal nang natutulog si Lucas, habang si Miranda naman ay nakakulot sa sofa, hawak ang kanyang tasa. May mapanuksong iting naglalaro sa kanyang mga labi. Kaya, bahagya niyang itinaas ang isang kilay, puno ng panunukso ang kanyang tinig. Ano na ba talaga ang namamagitan sa inyo ni Tony nitong mga nakaraang araw? Sinulyapan siya ni Amara sa gilid ng kanyang mga mata at bahagyang ngumiti. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong niya, kunwari iwalang muwang. Napatawa si Miranda at agad na inabot ang tagiliran ni Amara upang kilitiin ito. Hoy! Bulalas ni Amara habang natatawa. Sige na, umaming ka na, pangulit ni Miranda. Hindi pa rin nawawala ang malawak ng ngiti sa kanyang mukha. Marahang huminga ng malalim si Amara at bahagyang lumambot ang kanyang ngiti. Magkaibigan lang kami. Wala nang higit pa roon. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang totoo ang kanyang sinasabi. Kaibigan lamang si Tony. Wala nang iba. Pero seryoso siyang may nararamdaman para sa iyo, biglang sabi ni Miranda, mas naging banayad ang kanyang tinig. Nagtatakang napatingin si Amara sa kanya, kaya dali-daling nagdagdag si Miranda. Pero huwag mo siyang tatanungin tungkol doon, ha? At huwag mo ring sasabihing ako ang nagsabi sa iyo. Natahimik si Amara. Napaisip siya. Hindi niya kailanman pinagtuunan ng pansin ang paraan ng pakikitungo ni Tony sa kanya noon. Para sa kanya, isa lamang itong mabait, maaasahan at tapat na kaibigan. Ang puso ko. Mahina niyang sabi. Wala akong nararamdaman para sa kanya na higit pa sa pagkakaibigan. Alam mo namang mabuting tao si Tony, sabi ni Miranda habang nakatingin sa kanya ng may pag-unawa. Napakahirap ng pinagdaanan niya para maitayo ang negosyo niya mula sa wala. Tahimik na tumango si Amara, malalim sa pag-iisip. Hindi katulad ng dati mong asawa, sabi ni Miranda at bahagyang sumingit ang pagkainis sa kanyang tinig. Tamad, iresponsable, at hanggang ngayon ay nangangarap pa ring yumaman ng hindi nagsisikap. Bigla siyang napahinto ng mapagtantong sumobra na siya. Paumanhin, Amara. Hindi ko sinasadyang. Umiti lamang si Amara, ni katiting ay hindi nasaktan o nainsulto. Ayos lang, malumanay niyang tugon. Hindi ka naman nagkakamali. Ibinaba ni Miranda ang kanyang tasa at seryosong tumingin kay Amara. Dapat mong subukang buksan muli ang iyong puso, Amara. Karapat-dapat ka ring maging masaya. Sandaling natahimik si Amara. Oh! Bahagyang ikiniling ni Miranda ang kanyang ulo habang nagtataas ng kilay. Si Maxwell pa rin ba ang laman ng isip mo? Wala na siyang karelasyon ngayon, hindi ba? At nasa New York na rin siya. May nangyari na ba sa pagitan ninyong dalawa? Dahan-dahang umiling si Amara. Hindi ko iniisip na pareho kami ng nararamdaman. At, bahagya siyang nag-atubili. Sa tingin ko, may iba na siyang pinagkakaabalahan. Muling sumagi sa kanyang isipan ang larawan ni na Maxwell at Linda Enriquez noong nakaraang araw. Magkatabi, magaan ang loob sa isa't isa, at kapwa may mga ngiting puno ng init. Kasabay nito ang pamilyar na bigat na muling dumagan sa kanyang dibdib. Sa ngayon, gusto ko munang mag-focus kay Lucas, mahina niyang sabi. Mas kailangan niya ako kaysa sa anumang bagay. Pinagmasdan siya ni Miranda ng ilang sandali bago marahang tumango. Sige, pero huwag mong kalilimutan ito. Lumambot ang kanyang tinig. Karapat-dapat ka ring mahalin, Amara. Bahagyang humiti si Amara bilang tugon. Mahigpit niyang hinawakan ang tasa ng kape sa kanyang mga kamay, kahit unti-unti na itong lumalamig. Kinabukasan, habang papunta siya sa trabaho, bahagya niyang pinabagal ang sasakyan nang madaanan niya ang sangandaan kung saan dati buong pagmamalaking nakatayo ang napakalaking billboard ng kampanya ng Velor Fragrance House at Bahay ng Liwanag. Ngunit wala na iyon.
Sa halip, isang malawak at matingkad na puting espasyo ang bumungad sa kanya. Na para bang may pumunit ng isang pahina mula sa mismong mukha ng lungsod. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi pa naman tapos ang kampanya. Bakit nila agad itong inalis? Pagsapit niya sa mga tanggapan ng Venture and Corporation, may kakaibang katahimikan at bulong-bulungan na kumakalat sa buong gusali. Palihim siyang sinusulyapan ng mga tao bago mabilis na naglilihis ng tingin. Maging ang mga ngiting karaniwan niyang natatanggap sa bulwagan ay tila pilit at hindi likas sa araw na iyon. Naghihintay si John malapit sa kanyang mesa. Hindi pang karaniwan ang kanyang seryosong anyo. Magandang umaga, bati niya, bago ibinaba ang kanyang tinig. Sa tingin ko, kailangan mong tingnan ang iyong email. Isang malamig na pangamba ang gumapang sa kanyang gulugod. Agad niyang binuksan ang kanyang laptop at nakita ang napakaraming email na nagsisiksikan sa kanyang inbox. Agarang aksyon. Issue sa konsepto ng kampanya. Posibleng pangungopya. Kailangan ng pahayag sa lalong madaling panahon. Nabigla siya. Bahagyang napigil ang kanyang paghinga. Mabilis niyang binuksan ang isa sa mga link at tuluyang natigilan. Isang website ang bumungad sa kanyang screen. Nakalatag doon ang paghahambing ng kanyang kampanya at ng isa pang di umano'y orihinal na presentasyon ng konsepto na may petsang mahigit 1 taon na ang nakalipas. Magkapareho ang paleta ng mga kulay. Magkapareho ang pangunahing slogan. At nakapangingilabot ang pagkakahawig ng mahahalagang biswal na elemento. Maging ang buong pahina ay nilagyan ng huwad na petsa upang magmukhang matagal nang umiiral ang konseptong iyon bago pa man ito mahawakan ng Venture and Corporation. At sa pinakataas ng pahina ay nakasulat ang isang malaking pamagat. Pinakabagong kampanya ng Velor Fragrance House at Bahay ng Liwanag, ninakaw ba o hinango lamang? Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. May isang taong sadyang nagtatangkang sirain siya. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang palad. Amara. Si Bert iyon. Mabigat at seryoso ang kanyang tinig. Nasa silid pulong ang lahat. Ngayon na. May agarang pagpupulong. Parang bumagsak ang kanyang sikmura. Pagsapit niya sa silid pulong, kalahati ng pangkat ay naroon na. Naroon ang punong opisyal sa operasyon, ang pinuno ng legal na departamento, si Bert, at ang tagapamahala ng Human Resources. At sa ulunan ng mahabang mesa, nakaupo ang ama ni Maxwell na si Richard Escudero. Madilim ang kanyang anyo, tila isang nagbabantang ulap ng kulog. Katabi niya si Maxwell. Matigas ang kanyang tindig. Hindi mabasa ang anumang emosyon sa kanyang mga mata. Maupo ka. Maikli at matigas ang tinig ng ama ni Maxwell. Sa gitna ng mabigat na katahimikan ng silid, tila napakalakas ng tunog ng silyang hinila ni Amara bago siya umupo. Bahagyang yumuko si Richard at pinagdugtong ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Alam mo ba kung bakit ka narito, binibining Cruz? Naramdaman ni Amara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Dahil po sa kampanya ng Velor at Bahay ng Liwanag. Dahil sa napakalaking kapalpakan na ito, putol ni Richard, matalim ang tinig. Dahil sa inyong dibisyon, napahiya ang kumpanyang ito. Nagbabanta ang mga kasosyo ng Venture and Corporation. Nawakasan ang kanilang mga kontrata at dalhin tayo sa hukuman. Nagangalit ang lupon ng mga direktor, paikot-ikot ang media na parang mga buitre, at sa bawat oras na nananatiling buhay ang balitang ito, patuloy na nasisira ang reputasyon ng Escudero Group. Bahagyang huminga si Amara upang magsalita, ngunit muli siyang pinutol ni Richard. Nangyari ito sa ilalim ng iyong pangangasiwa, mariing sabi nito. Ang konsepto, ang pagpapatupad, ang buong kampanya. Nakapangalan ka sa bawat dokumentong may kaugnayan dito. Itinatanggi mo ba iyon? Hindi po, Ginoo. Ngunit, kung ganoon, muli siyang pinutol ni Richard, ipaliwanag mo sa akin kung paano naging halos eksaktong kapareho ng isang konseptong ipinresenta, mahigit 1 taon na ang nakalipas ang di umano'y orihinal na kampanyang ito. Lalong tumigas ang kanyang mukha. Ipaliwanag mo ang magkakatulad na biswal. Ang magkaparehong mga slogan. At ang website na tila napakaginhawang may petsang mas maaga ng higit sa 1 taon bago ang inyong paglulunsad. Naging mas mababa ngunit mas mabigat ang kanyang tinig. Sa paningin ng publiko, hindi lamang mukhang nanggopya ang Venture and Corporation. Sandali siyang tumigil.
Mukhang nagnakaw kayo. At pagkatapos ay idinagdag niya ang mga salitang lalong nagpabigat sa hangin ng silid. At ginawa mong magmukhang samahan ng mga magnanakaw ang Escudero Group. Malakas na kumabog ang pulso ni Amara. Ginoong Escudero, wala po akong ninakaw. Ang kampanyang ito ay binuo mula sa simula ng aking pangkat. May taong sadyang nagtatangkang idiin kami. Idiin ako. Isang maikli at malamig na tawa ang pinakawalan ni Richard. Idiin ka? Bakit? May bahid ng pangungutya ang kanyang mga salita. Inaasahan mo ba talagang maniniwala ako na may isang taong nag-aksaya ng oras at pagod upang gumawa ng isang buong website na maihuwad na petsa para lamang pabagsakin ang isang pinuno ng marketing sa gitnang antas mula sa isa nating subsidyarya? Opo, sagot ni Amara, pinipilit na manatiling matatag ang kanyang tinig. Tunay na kahabag-habag. Dumagundong ang boses ni Richard sa buong silid pulong. Pinahiya mo ang Venture and Corporation. At dinungisan ang pangalan ng Escudero. Ilang dekada naming pinaghirapan upang maitayo ang reputasyong ito at nagawa mo itong ilubog sa kahihiyan sa loob lamang ng isang magdamag. Namilipit ang sikmura ni Amara. Ngunit sa kabila ng matitinding paratang at mapanuring mga titig na nakatuon sa kanya, pinilit niyang manatiling tuwid ang kanyang likod. Dahil alam niya ang isang bagay na hindi kailanman mababago ng anumang peking ebidensya. Wala siyang ninakaw. At may isang taong sadyang gumagawa ng lahat upang sirain siya. At nais kong maging malinaw, patuloy ni Richard, bawat salita ay mabagal at sinadya kapag napatunayan naming sangkot ka rito. Direkta man o dahil sa matinding kapabayaan. Huwag mong asahang makapagtatrabaho ka pa sa industriyang ito. Matalim ang kanyang tingin habang ipinagpapatuloy ang bawat salita. Personal kang hahabulin ng Escudero Group para sa bawat sentimong pinsalang idinulot mo. Sisiguraduhin naming hindi ka na muling makaupo sa anumang silid pulong sa buong karera mo. Dahan-dahang napalingon si Amara kay Maxwell. Tahimik siyang nagmamakaawa. Magsalita ka. Ipagtanggol mo ako. Sabihin mong hindi ako ganoong tao. Ngunit nanatiling nakatutok ang mga mata ni Maxwell sa mga papeles na nasa harapan niya. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang panga. At hindi siya nagsalita. Sa wakas, marahang naglinis ng lalamunan ang kinatawan ng Human Resources. Binibining Cruz, simula sa araw na ito ay ilalagay ka sa pansamantalang administratibong bakasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Parang umikot ang buong silid. Nangangayupa pa ang pakiramdam ni Amara habang pinipilit niyang manatiling matatag. Muling nagsalita si Richard. Nakangisi ng bahagya ang kanyang mga mata sa matinding pagdududa. Tipunin mo kung anumang natitirang dignidad ang mayroon ka at umalis ka na sa gusaling ito. Sapat na ang pinsalang na idulot mo. Bago pa makakilos si Amara, isang tinig ang biglang sumingit. Mababa. Kalmado. Ngunit may bigat na hindi maaaring baliwalain. Tama na, Amara. Ang mga salitang iyon ay tila putok ng baril sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Napatingin si Maxwell kay Amara sa unang pagkakataon. Binibining Cruz, ipaalam namin sa iyo ang resulta ng investigasyon kapag mayroon na kaming pinal ng mga natuklasan. Hanggang sa panahong iyon, maglaan ka ng oras para sa iyong sarili. Kalmado ang kanyang tinig. Professional. Kontrolado. Ngunit walang anumang mababasa sa kanyang mga mata. Kahit ano. Sa loob ng isang maikling sandali, sinaliksik ni Amara ang kanyang mukha. Desperado siyang makakita ng kahit anong palatandaan. Galit. Pagdududa. Pagtitiwala. Anuman. Kahit ano maliban sa wala. Ngunit wala siyang nakita. Parang nakatingin siya sa isang pintuang mahigpit na nakasara. Nang hapdi ang kanyang lalamunan habang pilit niyang nilulon ang namumuong sakit. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang tipunin niya ang mga dokumentong nasa kanyang harapan. Namuti ang kanyang mga buko sa sobrang higpit ng pagkakahawak. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi matatag ang kanyang mga binti. Pakiramdam niya ay nahatulan na siya bago pa man magsimula ang paglilitis. Habang naglalakad patungo sa pinto, tuluyan ng bumagsak ang maiinit na luha sa kanyang mga pisngi. Mabagal. Tahimik. Walang kahit isang hikbi. At sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang hangal na bahagi niya na patuloy pa ring umaasa.
Umaasang susunod si Maxwell. Tatawagin ang kanyang pangalan. Sasabihing naniniwala ito sa kanya. Sasabihing hindi pa ito ang wakas. Ngunit walang dumating. Walang tumawag. Walang sumunod. At nang tuluyang magsara ang pinto sa kanyang likuran, ang mahinang klik nito ay tila tunog ng isang hatol na hindi na maaaring baliktarin. Marahang sumara ang pinto ng kanyang opisina sa kanyang likuran. Ipinatong ni Maxwell ang kanyang mga palad sa gilid ng mesa, nakayuko ang ulo habang mabigat ang paghinga na para bang katatapos lamang niyang tumakbo ng napakalayo. Katahimikan. Ngunit hindi iyon tunay na tahimik. Hindi habang patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan ang boses ni Richard. Tipunin mo ang natitira mong dangal at lumayas ka sa gusali ko. Mariing kumuyom ang kanyang panga. Hindi lamang naging malupit ang kanyang ama. Hayagan nitong ipinahiya si Amara sa harap ng buong pangkat ng mga nakatataas na opisyal. At hinayaan niya lamang itong mangyari. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim at itinuwid ang kanyang tindig. Ngunit hindi maalis sa kanyang isip ang larawan ni Amara. Ang bahagyang panginginig ng mga daliri nito habang pinupulot ang mga dokumento at ang huling pagsulyap nito sa kanya. Parang may hinahanap sa kanyang mukha na hindi niya naibigay. Pagtitiwala. Suporta. Anumang palatandaan na hindi siya nag-iisa. Diyos ko. Marahil ay inakala niyang pinabayaan ko siya. Tinalikuran ni Maxwell ang mesa at idiniin ang sakong ng kanyang palad sa kanyang mga mata na para bang mabubura nito ang alaalang iyon. Hindi siya nanahimik dahil nagduda siya kay Amara. Kilala niya ito. Alam niya kung paano ito magtrabaho, kung paano hindi tumitigil ang isip nito hanggat hindi perpekto ang bawat detalye. Hindi ito magnanakaw. Ngunit kung ipinagtanggol niya ito sa silid na iyon, magmumukha lamang siyang kampi. Higit pa roon, magbibigay iyon ng panibagong dahilan kay Richard. Lalo lamang nitong pag-iinitan si Amara upang patunayan ang punto nito. Gayunman, hindi nito pinagaan ang bigat ng kanyang pananahimik. Bahagyang kumibot ang isang ugat sa kanyang panga. May sadyang gumawa nito. May maingat na naglatag ng isang napakaperpektong patibong at itinulak si Amara rito. At kung sino man iyon, isinumpa ni Maxwell na pagsisisihan nito ang lahat. Isang marahan ngunit mapilit na katok ang umalinggaw sa pintuan ng kanyang opisina. Pumasok ka, mababang sabi ni Maxwell. Binuksan ni Bert ang pinto at pumasok sa loob, saka ito isinara sa kanyang likuran. Wala na ang karaniwan nitong magaan at palangiting anyo. Napakasakit noon, tahimik na sabi ni Bert. Nagpakawala si Maxwell ng maikling tawang walang bahid ng saya. Kailangan. Nag-atubili si Bert bago muling nagsalita. Kahit na ganoon, mukha siyang nawala ng matibay na lupang tinatayuan. Para bang biglang gumuho ang lahat sa harap niya. Bahagyang gumalaw ang panga ni Maxwell, ngunit nanatiling kalmado at pantay ang kanyang tinig. Nasa gitna siya ng putukan. Ganoon din ang kumpanya. Mabigat na tumango si Bert. At patuloy pa ring dumudugo ang kumpanya. Hindi ito bibitawan ng media. Alam ko, tugon ni Maxwell. Marahan niyang hinaplos ang kanyang mukha bago lumingon sa bintana. Hindi ito mukhang aksidente. Ang tiempo, ang paraan ng sabay-sabay na paglabas ng lahat. Ang website, mga biswal, mga balita. Masyado itong planado. Nagsalubong ang mga kilay ni Bert. Sa tingin mo ba ay may sadyang tumitira sa Escudero Group? Oo, meron. Patag at matigas ang kanyang tinig. Hindi lang ito simpleng krisis sa reputasyon. May taong gustong ilagay tayo sa alanganin. Marahil ay nais pa tayong hilahin sa korte. Tumuwid si Bert at agad na napalitan ng pagiging propesyonal ang kanyang pag-aalala. Sige, kukunin ko ang mga talaan ng pag-access, kasaysayan ng server, at kakausapin ko ang mga ahensyang may kaugnayan dito. Kung may naganap na pagtagas ng impormasyon o paglabag sa seguridad, matutunton natin iyon. Nang tahimik, agad na sabi ni Maxwell habang muling humaharap mula sa bintana. Walang tagas ng impormasyon. Walang mga usap-usapan. Kung nanggagaling ito sa labas, kailangan muna nating malaman kung gaano ito kalalim bago tayo magpasya sa susunod nating hakbang. Tumango si Bert. Sasabihin ko sa'yo agad kapag may nalaman na ako.
Nang muling sumara ang pinto sa kanyang likuran, nanatiling nakatayo si Maxwell sa kanyang kinatatayuan, nakatanaw sa kalayuan ng lungsod. Muling sumagi sa kanyang isipan ang mga mata ni Amara. Malalaki, sugatan, at tila naghahanap ng kasagutan sa kanyang mukha. Isang bagay na hindi niya naibigay. Ang alaalang iyon ay tila punyal na muling umikot sa kanyang dibdib. Nakita niya kung paano siya nito tiningnan, na para bang nakikiusap na sabihin niyang hindi siya nag-iisa. At nanatili siyang tahimik. Marahang hinaplos ni Maxwell ang kanyang mukha, mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang panga. Darating ang araw na malalaman mo rin ang buong katotohanan ng aking puso. Marahil ay maaalala mo ako bilang isang lalaking nagmahal sa iyo ng labis, o bilang isang duwag na nanatiling tahimik habang unti-unti kang naduduro. Hindi ko alam kung alin sa dalawang kapalarang iyon ang higit na malupit. Ngunit umaasa ako na balang araw ay maunawaan mo ang bigat ng pagmamahal na pasan ko para sa iyo. Kung paano kita inuna kaysa sa sarili ko, kahit pa ang kapalit nito ay ang masaktan ka, kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkawasak ko rin. Hindi sapat na malinis lamang ang pangalan ng Venture and Corporation. Patutunayan niya na si Amara ang tunay na lumikha ng kampanya. Na wala siyang ninakaw ni anuman. At kapag nasa kanyang mga kamay na ang katotohanan, ihaharap niya iyon kay Richard at kay Amara mismo. Kailangan niyang malaman na hindi siya kailanman tumigil sa paninindigan para sa kanya. Nakaupo si Amara sa sofa, nakayakap sa kanyang mga tuhod at nakatitig ng walang buhay sa madilim na ekran ng telebisyon. Mahimbing nang natutulog si Lucas at nagpapasalamat siya roon. Wala siyang sapat na lakas upang magkunwaring maayos ang lahat ngayong gabi. Naka-off ang kanyang telepono at nakataob sa ibabaw ng mesa sa sala. Hindi niya kayang makita pa ang isa pang abiso. Isa pang balita. Isa pang artikulong naghahaka-haka tungkol sa eskandalong bumalot sa kanyang pangalan. May kumatok sa pinto. Hindi siya gumalaw. Muli itong kumatok, mas mariin na ngayon. Amara, nandyan ka ba? Isang pamilyar na tinig ang marahang tumawag. Si Tony. Naghigpit ang kanyang lalamunan. Marahil ay sinabi na ni Miranda sa kanya ang nangyari. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Tony, bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Buong gabi kitang tinatawagan. Pinatay ko ang telepono, mahina niyang tugon. Inakala ko na. Sandali itong nag-atubili bago pumasok sa loob. Nabasa ko ang balita. Totoo ba iyon? Ibinaling ni Amara ang tingin sa ibang direksyon habang lalo pang sumisikip ang kanyang dibdib. Iniisip nilang ninakaw ko ang kampanya. Sinuspindi ako ng Escudero Group ngayong araw. Mahinang napamura si Tony habang kumikislap ang galit sa kanyang mga mata. Walang katotohanan iyan. Napakurap si Amara na bigla sa kanyang sinabi. Kilala kita, mariing sabi ni Tony. Hinding-hindi mo gagawin ang ganoong bagay. Hindi ikaw. Lumabo ang kanyang paningin habang namumuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Buong araw na iyon, walang sinuman sa Venture and Corporation ang nagsabi ng mga salitang iyon sa kanya. Wala siyang pakialam sa iniisip ng ibang tao. Hindi sa mga balita. Hindi sa lupon ng mga direktor. Hindi maging sa buong Escudero Group. Ngunit si Maxwell. Umasa siyang lalapit ito sa kanya. Natititigan siya nito sa mga mata at sasabihing naniniwala ito sa kanya. Kung hindi iyon, ano pa ba ang natitira niyang maaaring panghawakan? Ano pa ba ang natitirang pag-asa? Tinawid ni Tony ang pagitan nilang dalawa at lumuhod sa harap niya. Tumingin ka sa akin. Banayad ngunit matatag ang kanyang tinig. Hindi ikaw ang taong inilalarawan nila. At kung kailangan mo ng taong lalaban para sa iyo, ako iyon. Napigil ang kanyang paghinga. Ang matibay na pader na buong araw niyang pilit pinanghahawakan ay nagsimulang mabiyak. At sa wakas, hindi na niya ito kayang pigilan pa. Tony! Nabasag ang kanyang tinig habang tuluyang dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Wala nang sinabi si Tony. Nanatili lamang siya roon sa kanyang tabi, hinahayaan siyang umiyak hanggang sa wala ng luhang maibuhos. Habang pinagmamasdan siya, may mainit at matalim na damdaming namuo sa kanyang dibdib. Galit. Pagmamalasakit. Matibay na pagpapasya. Wala siyang pakialam sa restaurang iniwan niya ngayong gabi,
ni sa napakaraming customer na marahil ay naghihintay at magrereklamo dahil sa kanyang pagkawala. Hayaan silang magalit. Mas mahalaga ito. Bahagyang walang laman ang silid pulong. Masyado pang maaga para sa karamihan ng mga nakatataas na opisyal ng Escudero Group. Ngunit naroon na si Richard, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, may hawak na tasa ng kape at may mukhang wari inukit sa bato sa tigas at kawalan ng emosyon. Tahimik na umupo si Maxwell sa pwestong kaharap niya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon sa mga formal na pagbati. May nais kayong ipatawag sa akin. Maingat na ibinaba ni Richard ang tasa at itinulak ang isang tablet sa ibabaw ng mesa patungo sa kanya. Nagningas sa ekran ang sunod-sunod na mga balita. Inakusahan ang Venture and Corporation ng pagnanakaw ng ari-ariang intelektual. Escudero Group, binabatikos dahil sa mga aligasyon ng ninakaw na kampanya. Pananahimik ng lupo ng Escudero, nagdudulot ng pag-aalala sa mga stakeholder. Nasa lahat ng pangunahing pahayagan at himpilan ng balita ang kwentong ito ngayong umaga, sabi ni Richard. Hindi na natin kayang manatiling tahimik. Gusto kong maihanda agad ang isang opisyal na pahayag na nagsasaad na ito ay kaso ng personal na maling asal ng isang individual. Bahagyang gumalaw ang panga ni Maxwell. Gusto ninyong alisin ang anumang pananagutan ng kumpanya? Gusto kong malinaw na sabihin mo na ang usaping ito ay bunga ng personal na pagkakamali ng isang tao na hindi alam o sinang-ayunan ng kumpanya. Matalas ang tingin ni Richard at tila humihiwa ang kanyang tinig sa bawat salitang binibigkas. Harapin mo ang katotohanan, Maxwell. Nasa kanya ang bigat ng ebidensya. Masyadong eksaktong magkatulad ang mga dokumentong iyon para sabihing nagkataon lamang. Lalong humigpit ang panga ni Maxwell. Magmumukha tayong itinatapon siya upang iligtas ang sarili natin. Dahil iyon ang kailangan nating gawin, tugon ni Richard sa tonong hindi na tumatanggap ng pagtutol. Hindi maaaring akuin ng kumpanya ang pasanin ng reputasyon ng isang individual. Matalim ang naging titig ni Maxwell. Matagal na kayong nakapagpasya na siya ang may sala. Ninakaw niya ang konseptong hindi naman kanya, at ngayon ay ang Escudero Group ang nagdurusa sa naging bunga nito. Hindi. Mas matalim ang lumabas na tinig ni Maxwell kaysa sa kanyang inaasahan. Bahagyang tumaas ang mga kilay ni Richard, ngunit nagpatuloy si Maxwell bago pa ito makapagsalita. Matagal na akong nakatrabaho ni Binibining Cruz upang malaman kung paano siya mag-isip at kung paano siya bumuo ng isang kampanya mula sa pinakasimula. Alam ko kung gaano karaming oras ang inilalaan niya rito. Alam ko kung paano niya pinipilit ang sarili hanggang sa matiyak niyang matibay at walang butas ang bawat ideya. Saglit siyang huminto bago ipinagpatuloy ang kanyang sinabi. Hindi siya naghahanap ng madali ang daan. At hindi siya magnanakaw. Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Richard. Hinahayaan mong maimpluwensyahan ng damdamin ang iyong paghatol. Hindi damdamin ang pinagbabatayan ko kundi mga katotohanan, mabilis na tugon ni Maxwell. Kung siya nga ang tunay na lumikha ng gawaing iyon, ibig sabihin ay may kumuha nito mula sa kanya. Hindi siya ang kumuha mula sa iba. Lalong numipis ang mga labi ni Richard, ngunit hindi ito nakipagtalo. Kung ganoon, patunayan mo. Mabigat at matatag ang kanyang tinig. Mayroon kang 48 oras bago natin ito ilantad sa publiko. Humigpit ang dibdib ni Maxwell. Hindi sapat ang 48 oras upang mapatunayan ang paninira o sabotahe. Kung ganoon, bilisan mo ang pagkilos. Tumayo si Richard at muling nagsalita sa tonong nagsasabing tapos na ang usapan. Hindi naghihintay ang kumpanya para sa damdamin ng sinuman. Nang sumara ang pinto sa kanyang likuran, nanatiling nakaupo si Maxwell, nakasandal ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. 48 oras. Iyon lamang ang natitira sa kanya. Muli niyang naalala ang mukha ni Amara noong nakaraang araw. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya na para bang may hinihinging hindi niya naibigay. Pagtitiwala. Suporta. Anumang bagay na makapagpaparamdam dito na hindi ito nag-iisa. Mula pa kahapon ay paulit-ulit na niyang sinusubukang tawagan si Amara. Paulit-ulit. Ngunit nananatiling naka-off ang telepono nito. Kailangan niyang malaman nito na may ginagawa siya upang mailabas ang katotohanan. Gusto niyang sabihin dito na magtiis lamang ng kaunti pa at magtiwala sa kanya. Minsan na niya itong nabigo. Hindi na niya hahayaang mangyari iyon muli.
Pagsapit ng oras na dumating si Bert, mayroon ng listahan si Maxwell sa kanyang kamay. Kunin mo ang lahat ng talaan ng server mula sa nakalipas na 3 linggo, utos niya. At tawagan mo ang panlabas na pangkat ng mga dalubhasa sa digital forensics na ginamit natin noong nakaraang quarter. Gawin mo ito ng tahimik. Inangat niya ang tingin kay Bert. Gusto ko ng kumpletong pagsusuri sa lahat ng pag-access at galaw sa sistema bago pa man ito maamoy ni Richard. Bahagyang nagtaas ng kilay si Bert. Parang sobra naman yata iyan. Kailangan ito. Ipinadaan ni Maxwell ang isang kamay sa kanyang buhok, halatang pinipigil ang pagkabigo. Hindi ito simpleng pagkakamali, Bert. Maingat itong pinlano ng kung sino man ang may kagagawa nito upang sumabog sa eksaktong tamang pagkakataon. Hanapin mo sa akin ang taong nagsindi ng mitsa. Nakatayo si Tony sa likod ng bar ng kanyang restaurant, ngunit halos hindi niya naririnig ang usapan at ingay ng kanyang mga tauhan. Patuloy pa ring dumarating ang mga reklamo mula noong nakaraang gabi. Mga galit na tawag mula sa mahahalagang customer. Mga kahilingan para sa refund. Ngunit wala siyang ganang pagtuunan ng pansin ang alinman sa mga iyon. Ang nasa isip niya ay si Amara. Ang kanyang mga luha. Ang paraan ng pagbagsak ng kanyang mga balikat na para bang tuluyan na siyang nadurog sa bigat ng mundong nakapatong sa kanya. Hindi niya hahayaang matapos ito ng ganoon lamang. Inilabas ni Tony ang kanyang telepono at agad na tumawag sa isang numero. Ellie, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Maihihingin akong pabor. At malaki ito. Mahinang natawa ang eksperto sa cybersecurity na dating kilala bilang isang mahusay na hacker. Palagi namang ganoon ang mga pabor mo. Ano ang kailangan mo? Gusto kong masuri ang isang website. Kailangan ko ang lahat ng talaan ng oras, metadata, at anumang impormasyon na makapagsasabi kung saan nagmula ang pag-upload ng isang kampanya. Sandali siyang huminto. At gawin mo ito nang hindi nakakatawag ng pansin. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Hindi biro ang hinihingi mo. Pangmalakihang investigasyon iyan sa antas ng mga korporasyon. Magastos. Wala akong pakialam kung magkano ang halaga. Patag at matigas ang tinig ni Tony. Ipadala mo na lang ang singil. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, lumapit ang isa sa kanyang mga sosk chef. Chef, iyong mga mamumuhunan. Asikasuhin mo muna. Hindi na siya huminto sa paglalakad patungo sa likurang pinto. May mas mahalaga akong kailangang gawin. Malamig at matalas ang hangin sa labas, ngunit nakatulong iyon upang luminaw ang kanyang isip. Ang taong may kagagawa nito ay inakalang maaari nitong wasakin si Amara at pagkatapos ay basta na lamang makalalakad palayo ng walang kapalit. Manipis nang umiti si Tony. May malamig na kislap sa kanyang mga mata. Ginawa na nilang personal ang laban na ito. Makalipas ang isang araw, nag-vibrate ang kanyang telepono. Sabihin mo, agad niyang bungad ng sagutin ang tawag. Nakuha ko na ang impormasyong kailangan mo, sabi ni Ellie sa maikli at seryosong tinig. Pero hindi mo magugustuhan ang natuklasan ko. Mas humigpit ang pagkakahawak ni Cole sa telepono. Sino? Mabigat ang kanyang tinig. Sino ang may kagagawa nito? Sino man ang may kagagawa nito ay alam na alam ang kanyang ginagawa, sabi ni Ellie. Gumawa siya ng isang buong network ng mga huwad na domain, pinamukhang mas matanda ang mga file at nilalaman kaysa sa tunay nilang petsa, at pinalabas na ibang mga server ang pinagmulan ng mga ito. Malinis ang pagkakagawa. Halos masyadong malinis. Bahagyang gumalaw ang panga ni Tony. Kung ganoon, paano mo siya natuntun? May isang bagay siyang nakaligtaan, sagot ni Ellie. Ang mga tala ng CDN handshake. Hindi ganoon kabilis mabura ang mga iyon kumpara sa pangunahing cache ng server. Nakakuha ako ng bahagi ng packet header, sapat upang matunton ang orihinal na node na pinanggalingan. Nang makuha ko iyon, ikinumpara ko ito sa isang lumang talaan ng mga kilalang banta na ginagamit natin noong nasa universidad pa tayo. Iisa lang ang pangalang lumitaw. Napatigil ang paghinga ni Tony. Kilala mo siya? O, kilalang-kilala ko siya, mabigat na tugon ni Ellie. Dati siyang isa sa pinakamagagaling. Ngayon, tumatanggap na lamang siya ng mga kontratang trabaho. Lalong humigpit ang hawak ni Tony sa telepono. Sino siya? Matagal na katahimikan ang namagitan bago sumagot si Ellie.
Mas mabuting marinig mo mismo mula sa kanya. Magkita tayo sa bahay ko alas 5. Dadalhin kita sa kanya. Hindi na nakipagtalo si Tony. Pagsapit ng hapon, nakatayo si Tony sa madilim na pasilyo ng isang tahimik na gusali ng mga apartment. Malakas ang tibok ng kanyang puso sa kanyang mga tainga habang kumakatok si Ellie ng isang beses. 2 beses. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Natigilan ang lalaking nasa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang umiti ito na tila naaaliw. Tony, sabi nito. Halos may bahid ng panunukso ang tinig. Napakurap si Tony. Ilang segundo pa bago siya tuluyang nakilala nito. Ryan, ikaw. Ikaw ang may gawa. Mabilis na nagsulputan ang mga alaala. Murang serbesa. Mga gabing walang tulog. Pagpasok sa mga server ng unibersidad para lamang sa kasiyahan. Pagsira ng mga bagay upang subukang ayusin muli ang mga iyon. Ano nang ibig sabihin nito? Mariing tanong ni Tony habang lumilingon kay Ellie. Nanatiling kalmado ang tinig ni Ellie. Dito humantong ang pagsubaybay ko. Ang mga packet header, ang mga proxy na inilihis ang ruta. Lahat sila ay tumuturo sa apartment na ito. Nagtaas ng kilay si Ryan at nagkunwaring nagtataka. Pagsubaybay para saan? Ano ba talaga ang pinag-uusapan ninyo? Humakbang si Tony palapit, matigas ang panga. Ang mga huwad na website. May gumawa ng mga iyon, pinamukhang luma ang bawat post at file, at ikinalat sa iba't ibang lumang domain upang palabasing magnanakaw ang venture and corporation. Ang reputasyon ng kaibigan ko ay sinisira dahil sa bagay na hindi naman niya ginawa. Hindi man lamang nagbago ang ekspresyon ni Ryan. Hindi ko problema iyan. Inilabas ni Ellie ang kanyang tablet at ipinakita ang mga tala, kodigo, at oras ng mga pag-upload. Ito ang talaan ng mga huwad na domain. Lahat ng peking pag-upload na may binagong petsa ay humahantong rito. Itinuro niya ang screen. Sa router mo. Napatawa ng maikli si Ryan. Dahil lang may packet na tumuturo sa gusaling ito ay hindi nangangahulugang ako ang may kagagawan. Bahagyang umiti si Ellie. Maliban na lamang sa katotohanang ang packet na iyon ay nagmula sa isang pasadyang sistemang ikaw mismo ang gumawa. Tumigil siya bago idinagdag. Ang sistemang ipinagmalaki mo sa isang Black Hat forum noong nakaraang tagsibol. Iyong sinabi mong mano-mano mong binuo at hinang. Sa unang pagkakataon, bahagyang nawala ang ngisi ni Ryan. Lumapit pa si Tony, mababa ngunit mabigat ang tinig. Tama na ang mga laro. Bakit mo ginawa ito? Dahan-dahang umiti si Ryan, puno ng panunuya. Talaga bang iniisip mong ganoon ako katanga para mag-iwan ng malinaw na baka sa isang trabahong gaya nito? Tuluyang sumiklab ang galit ni Tony. Hinablot niya si Ryan sa kwelyo at mariing itinulak ito sa dingding. Bakit mo ginawa ito? Sigaw niya. Ngunit nanatili lamang ang mapanuyang ngisi sa labi ni Ryan. Dahil doon, mariing tinamaan ni Tony ang panga nito, dahilan upang mapaling ang ulo nito sa isang tabi. Magsalita ka. Mababa at nagbabanta ang kanyang tinig. Sabihin mo kung sino ang kumuha sa serbisyo mo. Ngunit mumisi lamang muli si Ryan. Lalong tumigas ang panga ni Tony. Mabuti. Malamig ang kanyang tinig. Gagawin natin ito sa ibang paraan. Isusuko kita sa mga otoridad at hahayaan kong durugin ka ng pangkat ng mga abogado ng Escudero. Napatawa si Ryan. Mahina. Mapanukso. Hindi mo gagawin yan. Naningkit ang mga mata ni Tony. Subukan mo akong hamunin. Sumandal si Ryan sa countertop, kalmado pa rin gaya ng dati. Dahil kapag ginawa mo iyon, mapipilitan kang ipaliwanag kung bakit ko ito ginawa. At ayaw mong mangyari iyon. Maniwala ka sa akin. Tuluyan nang naputol ang pagtitimpi ni Tony. Mabilis na sumugod ang kanyang kamao at muling tumama sa panga ni Ryan dahilan upang bumangga ito sa countertop. Magsalita ka. Mababa ngunit puno ng galit ang kanyang sigaw habang muling itinataas ang kamao. Nagluwa si Ryan ng kaunting dugo bago marahang natawa. Madilim at tila walang pakialam ang tunog nito. Gusto mo talagang malaman? Sa wakas ay nawala ang mapanuyang ngisi sa kanyang mukha. Sige, huminto siya sandali. Ang kapatid mo. Natigilan si Tony. Nananatiling mahigpit ang kanyang kamao.
Si Cassandra. Si Cassandra ang may utos. Muling sumilay ang ngisi sa labi ni Ryan, mas matalim at mas mapanganib kaysa kanina. Tama ka, and kapatid mo. Bahagyan niyang ikiniling ang ulo. Desmond Tony Gokongwei. Sadyang binigkas niya ng malinaw ang buong pangalan nito. Ang kapatid mong si Cassandra Gokongwei ang kumuha sa serbisyo ko. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang mga salitang iyon. Tuluyang nanigas si Tony. Siya ang nagbayad sa akin para gumawa ng mga huwad na dumain, magkalat ng mga nilalamang may binagong petsa, at palabasing nanggagaya lamang ang venture and corporation. Nagkibit balikat si Ryan. Malinis ang pagkakagawa. Dapat nga ay hanga ka. Nagsikip ang dibdib ni Tony habang muling sumiklab ang matinding galit. Nagsisinungaling ka. Nagkibit balikat lamang si Ryan. Suriin mo mismo ang bakas ng mga transaksyon sa cryptocurrency kung gusto mo. Bahagya siyang umisi. Pero hindi ka pupunta sa pulisya. Nanatiling malamig ang kanyang tingin. Hindi mo hahayaang masunog ang sarili mong kapatid. Namula ang paningin ni Tony sa galit. Sa loob lamang ng 2 hakbang ay narating niya ang pagitan nila at muling pinakawalan ang isang malakas na suntok na tumama sa panga ni Ryan. Napaatras ito at muling bumangga sa countertop. Subukan mo ako. Mababa ngunit nagbabanta ang tinig ni Tony. Muntik mo nang wasakin ang isang buong kumpanya. Isa pang hakbang ang kanyang isinulong. Muntik mo ring wasakin ang kaibigan ko. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. Bigyan mo ako ng isang sapat na dahilan kung bakit hindi kita dadalhin sa pulisya ngayon mismo. Pinunasan ni Ryan ang dugong nasa gilid ng kanyang bibig habang marahang tumatawa. Dahil kapag ginawa mo iyon, madadamay si Cassandra. Tumitig ito ng diretso sa kanya. At pareho nating alam na hindi mo hahayaang mangyari iyon. Muling kumibot ang kamao ni Tony. Ngunit pinilit niyang umatras. Mabigat ang kanyang paghinga. Bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila mahigpit na kawad na handang mapatid anumang oras. Sa loob ng mahabang sandali, ang tanging maririnig sa silid ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang mga tainga. Kinamumuhian niya ito. Kinamumuhian niyang tama si Ryan. Kapag natunton siya ng mga investigador ng Escudero, masasangkot si Cassandra. At kapag nangyari iyon, tuluyang magliliyab at magugunaw ang lahat. Mariing ipinikit ni Tony ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, muli niya itong iminulat. Ngayon ay may matigas ng pasya sa kanyang mukha. Mag-impact ka. Patag at malamig ang kanyang tinig. Napakurap si Ryan. Paumanhin? Narinig mo ako. Hindi man lamang nagbago ang ekspresyon ni Tony. Aalis ka. Huminto siya sandali. Ngayong gabi, lalong nagsalubong ang mga kilay ni Ryan. Kailangan mong sumakay ng eroplano at maglaho ng ilang buwan. Matalim ang kanyang titig. Dahil kapag natagpuan ka ng pangkat ng mga dalubhasa sa digital forensics ng Escudero, tapos na ang lahat. Mabigat ang bawat salitang kanyang binigkas. Para sa iyo, isa pang saglit na katahimikan. At para kay Cassandra. Matagal siyang pinagmasdan ni Ryan bago muling gumisi. Palagi ka talagang ganyan bilang kuya, ano? Humigpit ang panga ni Tony. Hindi ito pabor. Malamig ang kanyang tinig. Sinisikap ko lamang na hindi masangkot ang pangalan ni Cassandra sa bawat balita sa lungsod na ito. Tinitigan niya si Ryan ng diretsyo. Magtago ka. Lumayo ka sa lahat ng ito. Sandali siyang huminto. At kung sakaling malaman kong muli kang sumabak sa trabahong gaya nito. Bumaba ang kanyang tinig hanggang sa maging halos nakapangingilabot sa katahimikan. Hindi ako titigil sa iisang suntok lang. Itinaas ni Ryan ang kanyang mga kamay na tila sumusuko, ngunit may bahagyang paggalang na sumilay sa kanyang mga mata. Sige, nagkibit balikat siya. Mawawala na ako bago maghating gabi. Hindi na naghintay si Tony ng anumang pakikipagkamay. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto, mahigpit pa rin ang kanyang panga. Sumunod si Ellie sa kanya palabas ng apartment at marahang isinara ang pinto sa kanilang likuran. Hahayaan mo na lang siyang makaalis? Tahimik ang tanong ni Ellie. Huminto si Tony. Matagal siyang nakatitig sa sahig bago sumagot. Binibigyan ko siya oras para makaalis. Mababa ang kanyang tinig.
Patuloy na maghuhukay ang pangkat ng mga dalubhasa sa digital forensics ng Escudero hanggang sa marating nila ang pinakailalim ng lahat. Itinaas niya ang tingin. At kapag natagpuan nila si Ryan, matatagpuan din nila si Cassandra. Nag-atubili si Ellie bago dahan-dahang tumango. Gusto mo bang burahin ko ang lahat ng bakas? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Malamig at matigas na parang bakal ang tingin ni Tony. Burahin mo ng lubusan. Isa-isa niyang binigkas ang mga salitang iyon. Lahat ng tala. Lahat ng header. Lahat ng transaksyong magtuturo kay Cassandra. Huminga siya ng malalim. Burahin mo ang lahat bago pa man makalapit ang mga tao ng Escudero. Matinding trabaho iyan. Kung ganoon, bilisan mo. Hindi agad kumilos si Ellie. Nagsalubong ang kanyang mga kilay habang pinagmamasdan si Tony. Alam mong kapag ginawa ko iyan, iisipin ng Escudero Group na si Amara ang maisala. Nanigas si Tony. Humigpit ang kanyang panga. Alam na alam niya ang kahulugan yon. Ang lupo ng mga direktor. Ang media. Ang buong lungsod. Lahat sila ay maniniwalang magnanakaw si Amara. Lumipas ang ilang sandali bago siya nagsalita. Hayaan mo sila. Napadilat si Ellie. Tony. Hindi niya harapin ito ng mag-isa. Mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Kung siya man ay bumagsak, naroon ako sa tabi niya. May kakaibang katiyakan sa bawat salita. Hindi siya magkukulang ng anuman. Matagal siyang pinagmasdan ni Ellie, tila sinusubukang basahin ang nasa kanyang kalooban. Sa huli, minsan lamang itong tumango. Nang tuluyan silang makalabas sa gusali, tila may mabigat na pasaning nakadagan sa dibdib ni Tony. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na iyon lamang ang tanging pagpipili ang mayroon siya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang munting tinig na patuloy na bumubulong. Paano kung mali ang desisyong ito? Mahal niya si Amara. Diyos ko, mahal niya ito ng sapat upang sunugin ang buong mundo alang-alang dito. Ngunit si Cassandra, kapatid niya ito. Dahan-dahang nagbuga ng hangin si Tony at pilit na pinatahimik ang unos na nagngangalit sa kanyang dibdib. Unti-unti niya itong ginawang mas malamig. Mas matalas. Mas kontrolado. Hahanapin niya si Cassandra. Tititigan niya ito sa mga mata at hihingin ang buong katotohanan. Bakit nito ginawa iyon? Bakit nito piniling sirain ang isang taong kailanman ay hindi naging karapat-dapat sa ganoong kapalaran? At kapag nakuha na niya ang sagot na iyon, doon niya pagpapasyahan kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi na nag-abalang pindutin ni Tony ang doorbell. Bumukas ng malakas ang mabigat na pintuan ng mansyon at sumalpok ito sa dingding habang tuloy-tuloy siyang pumasok. Naupo si Charles Gokongwei sa sala, may hawak na pahayagan sa isang kamay. Ang baso ng whiskey sa mesa ay nananatiling hindi pa nagagalaw. Napaangat siya ng tingin, bakas ang pagkabigla sa kanyang mukha. Tony! Kunot noon niyang tawag. Ano nang nangyari? Mukha kang. Nasaan si Cassandra, Dad? Putol na tanong ni Tony, mahigpit ang tinig. Dahan-dahang ibinaba ni Charles ang pahayagan. Nasa itaas. Pero ano ba talaga ang nangyayari? Malalim na napabuntong hininga si Tony. Hindi na niya ito maitatago pa. Lalo na sa kanyang ama. Narinig niyo na sigurong inaakusahan ang Venture and Corporation na ninakaw nila ang konsepto ng kampanya ng Velor Fragrance House at Bahay ng Liwanag, hindi ba? Minsang tumango si Charles, mabigat ang ekspresyon. Siyempre. Iyan ang laman ng lahat ng balita. Bakit? Lalong tumigas ang panga ni Tony. Si Cassandra ang may kagagawa nito. Binayaran niya ang isang hacker para gumawa ng mga peking website at baguhin ang petsa ng mga ito upang magmukhang nauna ang kampanya. Sinadya niyang palabasing sila ang nagnakaw. Napatigil si Charles. Nanatiling hindi nagagalaw ang baso sa mesa, ngunit namuti ang kanyang mga kamao sa higpit ng pagkakakuyong. Si Cassandra ang gumawa nito. Mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Tony. Hindi na niya kailangan pa. Mabilis na siyang umakyat sa hagdan, nilalaktawan ang tigalawang baitang habang dumadagundong ang tibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Hindi na siya kumatok. Malakas niyang itinulak ang pinto ng silid ni Cassandra hanggang sumalpok ang door knob sa dingding.
Naupo si Cassandra sa harap ng kanyang vanity mirror, nagsusuklay ng buhok. Bahagya siyang napaatras nang makita si Tony. Tony? Ano nang ibig sabihin nito? Pumasok si Tony sa silid. Humaba ang kanyang anino sa sahig habang papalapit siya. Ano ang ginawa mo? Napakurap si Cassandra bago bahagyang itinaas ang isang kilay. Kailangan mong maging mas malinaw. Si Ryan, mariing saad ni Tony. Alam ko na ang lahat. Sa loob ng isang saglit, nawala ang kanyang mahinahong anyo. Ngunit agad din siyang napangiti ng may bahid ng panunuya na para bang wala siyang pakialam. Kung ganon, nag-alab ang galit ni Tony. Bakit mo sinabotahe ang kampanya? Bakit mo ipinahamak ang isang taong walang kasalanan? Ipinahiya ako ni Maxwell, mariing sagot ni Cassandra, habang marahas niyang ibinagsak ang suklay sa ibabaw ng mesa. Bigla niyang ipinawalang bisa ang aming kasal na para bang wala lang ang lahat. Para bang wala akong halaga. Nakita iyon ng lahat. Pinag-usapan ako ng lahat. Sa palagay mo ba, basta na lamang akong ingiti at magpapanggap na walang nangyari? Matalim ang tinig ni Tony. Kaya dahil doon, sisirain mo ang isang buong proyekto. Sisirain mo ang pangalan ng isang taong walang kasalanan para lamang saktan si Maxwell. Dahan-dahang umangat ang mga labi ni Cassandra sa isang malamig at mapait na ngiti. Ang babaeng iyon ang dahilan kung bakit ako iniwan ni Maxwell. Pagkatapos niya akong talikuran, kumuha ako ng mga pribadong investigador. Siya lang ang tanging babaeng pinagtuunan ni Maxwell ng pansin. Tinulungan niya ito sa kaso ng pagkuha ng kustodya sa anak. Si Maxwell, na hindi kailanman nag-aabala para sa iba, na hindi nakikialam sa problema ng sinuman. Pero pagdating sa kanya, lalong tumalim ang kanyang tinig, puno ng matinding galit. Para sa kanya, kaya niyang gawin ang lahat. Parang biglang sumikip ang dibdib ni Tony. Maxwell. At si Amara. Bakit ba sabik na sabik kang protektahan ang babaeng iyon? Tanong ni Cassandra habang naninikip ang kanyang mga mata. Maliban na lang kung... Muli siyang humiti, ngunit ngayon ay puno na ng panunuya. Mahal mo siya. Hindi iyon pinabulaanan ni Tony. Hindi niya magawa. Mahina lamang na natawa si Cassandra habang umiiling. Akala ko na nga ba? Mukhang mahusay talaga siyang umagaw ng puso ng mga lalaki. Si Maxwell. At ngayon, ikaw naman. Mariing naipikit ni Tony ang kanyang mga kamao, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang tinig. Sinabihan ko na si Ryan na magtago sa ibang bansa. Hindi titigil ang mga investigador ng Escudero hanggat hindi nila siya natatagpuan. Pati ikaw. Pinabura ko kay Ellie ang lahat ng bakas na maaaring magturo sa iyo. Iyan lang ang dahilan kung bakit nakatayo ka pa rito ngayon. Nag-krus ng mga braso si Cassandra, ngunit hindi niya naitago ang bahagyang pag-aalinlangan na sumilay sa kanyang mukha. Tama na. Nagmula ang tinig sa may pintuan. Nakatayo roon si Charles. Matigas ang kanyang mukha na tila inukit sa bato. Narinig na niya ang sapat. Napatigil si Cassandra. Dad. Huwag. Pumasok si Charles sa silid at tila napuno ng kanyang presensya ang buong paligid. Kasalanan ko ito. Labis kitang pinalaki sa layaw kaya hindi mo na malaman kung ano ang tama at mali. Dad, ako'y. Tumahimik ka. Humagupit ang kanyang tinig na parang latigo. Dinungisan mo ang pangalan ng ating pamilya. Ano man ang maging pasya ng mga Escudero tungkol sa iyo. Mabagal at mabigat siyang bumuntong hininga. Tatanggapin natin iyon. Namutla ang mukha ni Cassandra. Mariing napakuyom ni Tony ang kanyang panga, ngunit nanatili siyang tahimik. Tumingin si Charles sa kanya. Baka sa kanyang mukha ang pagod, ngunit nananatiling matatag ang kanyang pasya. Gawin mo ang nararapat, Tony. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na siya ipagtatanggol. Nag-vibrate ang telepono ni Maxwell habang mabilis siyang naglalakad palabas ng sliding doors ng departure hall ng paliparan. Kasabay niyang naglalakad si Bert na hindi nagpapahuli sa kanyang bilis. Nakita na siya sa CCTV, sabi ni Bert habang itinataas ang hawak niyang tablet. Gate C-23. Nakatakda siyang sumakay sa flight papuntang Dubai. 30 minuto na lang bago magsimula ang boarding. Lalong tumigas ang panga ni Maxwell. Sabihan mo ang grupo na kumilos.
Tahimik lang. Ayokong mauwi ito sa isang malaking kaguluhan. Agad na pumwesto sa kanilang likuran ang dalawang security officer ng Escudero Group. Nakasuot sila ng maiitim na Amerikana na halos hindi mahalata sa dami ng tao sa paligid. Hindi naging mahirap para sa kanila na makita si Ryan. Nakasandal ito sa isang haligi malapit sa gate, nakababa ang hood ng kanyang jacket at nakatutok ang tingin sa hawak na telepono. Halos mukha pa itong walang anumang inaalala. Mahinahon ngunit mababa ang tinig ni Maxwell. Gawin natin ito ng maayos. Walang eksena. Walang sigawan. Tumango si Bert at tahimik na sinenyasan ang mga gwardya. Isa sa mga ito ang dahan-dahang lumapit kay Ryan at bahagyang ipinakita ang kanyang badge. Sapat lamang upang makita. Ryan Mercero. Marahang nag-angat ng tingin si Ryan. Ngunit nang mapansin niya ang dalawang gwardyang nakapwesto sa magkabilang panig ni na Maxwell at Bert sa kanyang likuran, nagsalubong ang kanyang mga kilay sa pagdududa. Ano nang ibig sabihin ito? Tanong niya. Sino ba kayo? Lumapit si Maxwell, malamig at matalim ang titig. Ako si Maxwell Escudero, punong ehekutibong opisyal ng Venture and Corporation. May kung anong dumaan sa mga mata ni Ryan. Pagkilala na sinundan ng bahagyang aliw. Mabagal niyang tugon habang unti-unting sumilay ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Ikaw pala ang lalaking sinunugan ko ng bahay. Tumayo ka, mahinahong utos ng isa sa mga gwardya. Dahan-dahang itinulak ni Ryan ang sarili palayo sa haligi. Hindi siya nagmamadali. Bawat kilos niya ay sinasadya na para bang nasisiyahan siyang nasa kanya ang atensyon ng lahat. Dahan-dahang tumayo si Ryan mula sa pagkakasandal sa haligi. Hindi siya nagmamadali, bawat kilos niya ay sinasadya, na para bang nasisiyahan siyang nasa kanya ang atensyon ng lahat. Pwede naman kayong nagpadala na lang ng email, anya sa mabagal at mapanuyang tinig. Mas mura pa sana kaysa sa pagpunta ninyo rito. Nanatiling matigas ang tingin ni Maxwell. Hindi ako nakikipagkasundo sa mga taong nagsusunog ng mga kumpanya para lamang makamit ang gusto nila. Mahinang natawa si Ryan. Relax, ginoong punong ehekutibong opisyal. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa'yo? Kapag nagsimula akong magsalita, hindi lang ikaw ang mababalisa. Pati ang buong board of directors ninyo ay mawawala ng katahimikan. Humakbang si Bert, mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang panga. Kung ganoon, mas mabuti sigurong magsimula ka ng magsalita. Sa isang lugar na pribado. Pumwesto ang mga gwardya sa magkabilang panig ni Ryan at marahang inakay siya patungo sa labasan. Hindi siya pumalag. Ngunit nanatili sa kanyang mga labi ang nakakainis na mapanuyang ngiti. Mag-ingat ka, Escudero, sabi ni Ryan habang naglalakad sila. Hindi lang ikaw ang may mga alas na nakatago. Hindi pinansin ni Maxwell ang panunudyang iyon. Inilabas niya ang kanyang telepono. Ihanda ang conference room, utos niya kay Bert. Ngayon din gusto kong maitala ang bawat sasabihin niya bago pa siya makaisip ng panibagong paraan para umiwas. Nakatawag na si Bert sa mga tao nila habang patungo sila sa nakahintay na itim na sasakyan sa labas. Paglabas nila sa malamig na hangin ng gabi, pahapyaw na sinulyapan ni Maxwell si Ryan. Sasabihin mo sa akin kung sino ang nagbayad sa'yo, malamig niyang sabi. At pagkatapos noon, ipagdasal mong huwag kitang ihatid mismo sa mga otoridad. Lalong lumawak ang ngiti ni Ryan. Kung ganon, mas mabuti pang maghanda ka na, Maxwell. Hindi mo magugustuhan ang maririnig mo. Nakasandal si Ryan sa bakal na upuan na para bang siya ang may-ari ng lugar. Kaswal niyang ipinatong ang isang bukong-bukong sa ibabaw ng kabilang tuhod. Mahinang umugong ang mga fluorescent light sa kisame na nagbubuga ng mapuputlang liwanag at lumilikha ng matitinding anino sa mga dingding ng conference room. Nakatayo si Bert malapit sa pintuan, nakatiklop ang mga braso. Samantala, ibinagsak ni Maxwell ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa nang may malakas na tunog. Kilala mo ba ang mga ito? Tanong ni Maxwell habang isa-isang inilapag sa harap ni Ryan ang mga nakaimprentang dokumento. Mga server log, talaan ng handshake data, at mga packet trace. Mga ebidensyang malinaw na nag-uugnay sa isinagawang pag-atake. Sinulyapan ni Ryan ang mga dokumentong nakalatag sa mesa. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang mga labi sa isang mapanuyang ngiti. Ang galing, anya. Malalim ang hinukay ninyo para makuha ang mga iyan.
Kung may dapat kilalanin, nararapat lang na ibigay ko ang papuri. Hindi ito laro. Kasimbagsik ng yelo ang tinig ni Maxwell. Naglagay ka ng mga peking file na may binagong petsa sa iba't ibang host domain upang palabasing ang venture and corporation ang nanggopya. Halos sinira mo ang reputasyon ng buong grupo ko. Halos winasak mo ang buhay ng isa sa mga empleyado ko. Para saan? Sumandal si Ryan sa kanyang upuan, nananatiling kalmado ang anyo na lalo lamang nakapagpapainit ng ulo. Sino ba ang nagsabing ikaw ang tunay na pakay? Lalong tumigas ang panga ni Maxwell. Kung ganon, sino? Kumikislap ang mga mata ni Ryan na tila maihalong panunuya at aliw. Sigurado ka bang gusto mong marinig ang sagot, ginoong punong ehekutibong opisyal? Baka maging napakaasiwa ng mga susunod ninyong hapunan bilang pamilya. Hindi na tinag ang titig ni Maxwell. Magsalita ka. Matagal na katahimikan ang namayani. Tinitigan lamang siya ni Ryan na wari isinusukat kung gaano kalaking kaguluhan ang nais niyang idulot. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang umiti. Sumandal siyang muli sa upuan, bakas ang kampante at mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Ang dati mong kasintahan. Huminto siya sandali bago malinaw na binigkas ang pangalan. Si Cassandra Go Kongwei. Siya ang nagbayad sa akin para gumawa ng peking website ng kampanya at baguhin ang lahat ng petsa. Ang layunin, magmukhang ang venture and corporation ang nanggopya ng konsepto ng kampanya ng Velor at Bahay ng Liwanag. Mahinang napamura si Bert at mabilis na humakbang pasulong. Ngunit hindi gumalaw si Maxwell. Nakatayo lamang siya roon, tila nanigas, habang ang bawat kalamnan ng kanyang katawan ay naninikip sa pagpipigil. Bakit? Tanong niya sa wakas, paos ang tinig. Nagkibit balikat si Ryan na para bang walang halaga ang lahat. Marahil ay hindi niya matanggap ang paraan ng pakikipaghiwalay mo sa kanya. At marahil, bahagya siyang umiti, hindi rin niya nagustuhan ang babaeng abala mong inililigtas. Biglang sumikip ang dibdib ni Maxwell. Mariing napakuyom ang kanyang mga kamao sa magkabilang tagiliran. Sumulyap siya kay Bert na noon pa man ay inilalabas na ang kanyang telepono. Lalong tumigas ang anyo ni Maxwell. Kunin mo ang lahat ng record ng mga account ni Cassandra. Utos niya sa mababa ngunit malinaw na tinig. Bawat bayad. Bawat paglilipat ng pera. Gusto kong magkaroon ng matibay na ebidensya sa bawat sentimong napunta sa taong ito. Mahinang natawa si Ryan, waring walang anumang alalahanin. Sundan ninyo ang bawat bakas kung gusto ninyo, Escudero. Hindi pa rin mababago ang katotohanang ang pinakamamahal mong babae ang haharap sa lahat ng pananagutan. Bahagya siyang yumuko, nananatili ang mapanuyang ngiti. Walang pakialam ang board kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Ang mahalaga lang sa kanila. Nangyari ito. Naging kasintigas ng yelo ang titig ni Maxwell. Titingnan natin kung totoo nga ang sinasabi mo. Pagkatapos ng pagtatanong kay Ryan, lumabas si Maxwell ng gusali. Mariing nakapikit ang kanyang panga at ilang sandali siyang nakatitig sa teleponong hawak niya bago tuluyang pinindot ang call. Pwede ba tayong magkita? Mababa at matipid niyang tanong. Sa kabilang linya, marahang natawa si Cassandra. Isang tawang may halong panunuya. Maxwell. Matagal na mula nang marinig ko ang boses mo. Ano ang nagawa ko para maparangalan ng tawag na ito? Pwede ba tayong magkita? Ulit ni Maxwell, mas malamig na ang tinig sa pagkakataong ito. Sige, magaan na tugon ni Cassandra. Pumunta ka na rito. Hihintayin kita sa mansyon. Nasa hardin ako. Pagdating ni Maxwell sa mansyon ng mga Gokongwei, tahimik ang buong hardin. Hitik sa pamumulaklak ang mga rosas, at ang banayad na simoy ng hangin ay bahagyang nagpapagalaw sa kanilang mga talulot. Naupo si Cassandra sa ilalim ng pergola, nakahalukip-kip ang isang binti sa kabila, na para bang matagal na niyang inaasahan ang pagdating nito. Alam niyang natuklasan na ng Escudero Group ang buong katotohanan. Wala nang saysay ang pagtanggi. Wala na ring dahilan upang magkunwari. Sa palagay ko, alam mo na ang lahat sa ngayon, kalmado niyang sabi, bagamat may talim ang kanyang tinig. At naparito ka dahil gusto mong malaman kung bakit ko ginawa iyon. Huminto si Maxwell ilang hakbang ang layo mula sa pergola. Hindi matinag ang kanyang titig. Nasa kanya na ang lahat ng ebidensyang kailangan niya.
Ngunit nais niyang marinig mismo mula kay Cassandra ang katotohanan. Kailangan niyang titigan ito sa mga mata at marinig na siya mismo ang umamin. Bakit, Cassandra? Malamig niyang tanong. Dahil ba sa naputol ang ating kasunduan sa pagpapakasal? Kung gusto mo akong kamuhian, gawin mo. Wala akong tutol. Pero bakit mo dinamay ang kumpanya ko? Ang buong pangkat ko. Lalong tumigas ang kanyang panga. Halos sinira mo ang buhay ng isang taong walang kasalanan. Mga taong walang kinalaman sa lahat ng ito. Mga taong walang kasalanan? Biglang tumaas ang tinig ni Cassandra. Si Amara ba ang tinutukoy mo? Ang bago mong kasintahan? Ang babaeng sumira sa dapat sana ikasal natin? Hindi siya ang sumira ng anuman, matatag na sagot ni Maxwell. Hindi talaga tayo itinadhanang magsama. Ang ating kasunduan sa pagpapakasal ay bunga lamang ng kasunduan ng ating mga pamilya. Wala nang iba. Dahan-dahang tumayo si Cassandra at unti-unting lumapit sa kanya. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa pinipigil na damdamin. Kung hindi dahil sa kanya, nakatakda pa rin sana tayong ikasal. Hindi mo kailanman maiisip na may iba kang magiging asawa. Huminto siya sa harapan ni Maxwell. Pero dumating siya. At bigla mong natuklasan na mayroon ka palang puso. Bahagyang napailing siya habang mapait na napangiti. Bigla, handa ka nang gawin ang lahat para sa kanya. Nanatiling tahimik si Maxwell. Mariing nakapikit ang kanyang panga, ngunit wala siyang sinabi. Samantala, dahan-dahang umangat ang mga labi ni Cassandra sa isang malamig at mapait na ngiti. At alam mo ba? Muling tumalim ang tinig ni Cassandra na tila nasisiyahan sa bawat salitang nakasasakit. Si Tony, ang kapatid ko. Mahal din niya siya. Bahagya siyang ngumiti. Siya ang nagsabi kay Ryan na magtago sa ibang bansa. Nakita mo si Ryan sa paliparan, hindi ba? Oo, si Tony ang nagpadala sa kanya. Mahal niya ako bilang kapatid kaya sinikap niyang protektahan ang pangalan ng aming pamilya. Pero mahal din niya ang babaeng iyon. Mariing napakuyom ang panga ni Maxwell, ngunit nanatili siyang tahimik. Isa pang hakbang ang inilapit ni Cassandra. Ang bawat salita niya ay punang pait at matinding galit. Kahanga-hanga siya, hindi ba? Para bang napakadali niyang mapasa kanya ang puso ng mga tagapagmana ng mga bilyonaryo. Sino ang makapagsasabi kung sino na naman ang susunod niyang bibihagin? Tama na, Cassandra. Pinutol siya ni Maxwell. Kasintigas ng bakal ang kanyang tinig. Naparito ako upang marinig ang paliwanag mo, hindi upang pakinggan kang siraan ang kanyang pangalan. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan si Cassandra na nakatayo sa ilalim ng pergola. Unti-unting naglaho ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Habang tinatahak ni Maxwell ang landas palabas ng hardin, nag-uunahan ang kanyang mga iniisip. Si Tony, ang matalik niyang kaibigan mula pa noong bata sila. Ano ang ugnayan nito kay Amara? Ano ang nangyari sa pagitan nilang dalawa? Paulit-ulit na umalingaw ang mga tanong na iyon sa kanyang isipan, lalo lamang nagpapaliyab sa mabigat na damdaming unti-unting sumisikip sa kanyang dibdib. Selos. Unti-unti itong namuo sa kanyang kalooban na tila nagbabagang apoy. Mapait, mabigat, at unti-unting nilalamon ang kanyang katahimikan, hanggang sa halos mahirapan siyang huminga. Naaalala mo pa ba? Basag ang katahimikan nang muling magsalita si Cassandra. Mahina ang kanyang tinig, ngunit bakas ang panginginig nito. Noong bata pa kayo ng kapatid ko, lagi kayong naglalaro sa harding ito. Tumatakbo sa damuhan. Nagtatawanan. Bahagyang natigilan si Maxwell. Noon pa man, patuloy ni Cassandra, nanginginig ang kanyang tinig, alam ko ng balang araw, ikaw ang magiging asawa ko. Alam kong sa huli, tayo rin ang magkakatuluyan. Humugot siya ng mabigat na hininga bago muling nagsalita. Mahal na kita mula pa noong kaya kong alalahanin ang sarili ko, Maxwell. Wala nang ibang lalaki sa puso ko. At hindi kailanman nagkaroon. Dahan-dahang lumingon si Maxwell upang harapin siya. Hindi mababasa ang anumang damdamin sa kanyang mukha. Ngunit nang magsalita siya, nanatiling matatag at hindi matinag ang kanyang tinig. Alam kong hindi sapat ang paghingi ko ng tawad upang maibsan ang sakit na nararamdaman mo, Cassandra. Ngunit mas makabubuti ito kaysa hayaan kang umasa sa isang bagay na hinding-hindi maaaring mangyari.
Mas mabuti na ngayon ka masaktan kaysa sa masigit pang pagdurusa ang maranasan mo sa hinaharap. Hindi mo man lang sinubukan, Maxwell, tumaas ang tinig ni Cassandra, nababasag ng bigat ng kanyang dalamhati. Lumapit siya rito at desperadong inabot ang kamay ni Maxwell. Pwede naman nating subukan. Alam kong magiging masaya tayo. Marahan ngunit matatag na binawi ni Maxwell ang kanyang kamay at dahan-dahang umiling. Hindi laro ang pag-aasawa, Cassandra. Ang gusto ko ay isang pagsasamang panghabang buhay. Kasama ang taong tunay kong minamahal. Nangislap ang mga mata ni Cassandra sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Mabilis ang kanyang paghinga. At naniniwala kang makikita mo ang kaligayahang iyon kay Amara? Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot si Maxwell. Ngunit sapat na ang kanyang katahimikan upang maging malinaw ang sagot. Napilipit ang mukha ni Cassandra sa tindi ng kanyang paghihinagpis. Maya-maya, napalitan ng matinding pait ang kanyang sakit, at ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay punang galit. Kung ganon, isinusumpa ko kayo, Maxwell. Ikaw at si Amara. Hindi kayo kailanman magiging masaya. Naririnig mo ba ako? Kailanman. Nanatiling nakatayo si Maxwell ng ilang sandali. Mariing napakuyom ang kanyang panga. Pagkatapos ay tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo. Iniwan si Cassandra na nanginginig at nag-iisang nakatayo sa gitna ng hardin. Tahimik ang opisina ni Maxwell. Tanging ang banayad na ugong ng aircon ang pumupuno sa silid. Nakatayo si Tony malapit sa bintana, nakatanaw sa malawak na tanawin ng lungsod, na para bang may mahahanap siyang kasagutan sa labas. Isinara ni Maxwell ang pinto sa kanyang likuran. Umalingaw-ngaw ang matalim na tunog ng pagsara nito sa buong silid. Lumingon ka. Mababa ngunit mariing utos niya. Dahan-dahang humarap si Tony. Hindi mababasa ang anumang damdamin sa kanyang mukha. Lumapit si Maxwell. Kasintigas ng bakal ang kanyang tinig nang magsalita. Paano mo nakilala si Amara? Napakurap si Tony, halatang nabigla sa tanong. Ano, narinig mo ako? Hindi nagbago ang tono ni Maxwell. Matalim, malamig at hindi matinag. Tinulungan mo si Cassandra na itago ang mga bakas niya, itinago mo si Ryan na parang tapat na alalay. Sige, palalampasin ko yan. Pero ngayon, nalaman kong kilala mo si Amara. Mariing kumuyom ang kanyang panga, lalo pang tumalim ang bawat salita. Sabi sa akin ni Cassandra, ikaw raw ang nagsasaliksik din tungkol dito. Nasinundan mo rin si Ryan ng mag-isa. Kaya ano ang motibo mo, Tony? Simula pa lang. Sino ba talaga si Amara sa iyo? Tinutulungan mo ba siya? O ako? Mariing kumuyom ang panga ni Tony. Nakilala ko si Amara sa pamamagitan ng isang kaibigan ilang buwan na ang nakalipas. Mahinahong simula niya, ngunit mabigat ang bawat salita. Ngunit habang tumatagal, nahulog ang loob ko sa kanya, Maxwell. Mas minahal ko siya kaysa sa inaasahan ko. Huminga siya ng mabigat, ang tinig ay mas mababa, masugatan. Nang malaman ko ang tungkol sa kasong ito, nagsimula akong magsiyasat. Hindi ko kayang panoorin siyang pinaparatangan. Hindi ko kayang makita siyang umiiyak. Mabilis siyang bumuntong hininga, tila may pait. Ngunit nang mas malalim ko pang siya sa atin, nalaman kong si Cassandra pala ang nasa likod ng lahat. Ang sarili kong kapatid. At ako. Mahal ko rin siya, Maxwell. Hindi ko kayang panoorin siyang bumagsak dahil dito. Kaya pinatakas ko si Ryan palabas ng bansa. Biglang nanigas ang dibdib ni Maxwell, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mukha. Mahal. Malamig niyang ulit. Iyan ba ang tawag mo roon? Hinayaan mong makatakas si Ryan, alam mong magmumukhang kriminal si Amara. Pinagmistulang siya ang may kasalanan. Mariing kumuyom ang panga ni Tony, ngunit nanatiling matatag ang kanyang tinig. Oo, alam ko. Pero nandito ako para sa kanya, Maxwell. Tutulungan ko siyang bumangon muli. Hindi ko siya pababayaan. Hindi ngayon, hindi kailanman. Akala mo ba madali para sa akin yon? Kasintigas ng yelo ang tugon ni Maxwell. Madali dahil nagawa mo. Humigpit ang paghinga ni Tony. Lahat ito dahil sa iyo, Maxwell. Ikaw ang nagkansela ng pakikipagkasundo kay Cassandra. Ikaw ang nagpahiya sa kanya. Kaya niya naitapon ang galit niya kay Amara dahil nasaktan siya. Ikaw ang nagliyab ng apoy, Maxwell. Huminto siya,
Tila napagtanto ang bigat ng kanyang sinabi. Ngunit alam niyang hindi na rin iyon sapat na paliwanag. Mariing kumuyom ang panga ni Maxwell at ang kanyang tinig ay pumutok sa hangin na tila bakal. Huwag mong iugnay sa akin ang lahat ng ito. Gusto mo bang ipakasal si Cassandra sa lalaking hindi siya mahal? Sa tingin mo ba, magiging masaya siya roon? Hindi sumagot si Tony. Mabigat ang kanyang katahimikan. Lumapit pa si Maxwell hanggang halos wala ng pagitan ang kanilang mga hininga. Pinrotektahan mo si Cassandra sa kapinsalaan ni Amara. Nasuspinde siya. Nahiya siya sa harap ng lahat. Napakuyom ang mga kamao ni Tony sa kanyang tagiliran. Alam ko ang ginawa ko, mariin niyang sagot. Alam ko kung ano ang kapalit para sa kanya. At gugugulin ko ang buong buhay ko para ayusin ito kung kinakailangan. Pero huwag mong sabihing wala akong pakialam sa kanya. Humigpit ang tensyon sa silid, kapwa hindi umaatras ang dalawang lalaki. Ngunit ang hindi nila napansin ay may nakarinig sa lahat. Nakatayo si Amara sa kabilang panig ng pinto, nanigas sa kanyang kinatatayuan. Nakahawak pa rin ang kanyang kamay sa seradura na balak niyang pihitin ilang sandali pa lamang ang nakalipas. Naparito siya upang makita si Maxwell. Upang magtanong, upang magmakaawa, upang malaman ang kahit anong balita tungkol sa investigasyon. Gusto niyang malaman kung may pag-usad ba. Matagal na pananahimik sa kanyang bahay ang unti-unting dumagan sa kanyang dibdib hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Kailangan niyang marinig ito mula mismo sa kanya. Ngunit nang marinig niya ang mga tinig sa loob, ang boses ni Maxwell at ang isa pang pamilyar na pamilyar sa kanya. Huminto siya. Si Tony. O mas tamang sabihing Desmond. At pagkatapos, pinakinggan niya. Bawat salita ay tila hiwa ng salamin. Ang pag-amin ni Tony. Ang mga paratang ni Maxwell. Ang katotohanang hindi niya dapat marinig. Dahan-dahang naglakad si Amara palayo patungo sa elevator. Mabigat ang bawat hakbang at ang kanyang isipan ay tila bagyong hindi niya mapigil. Tony. Desmond. Go Kongwei. Siya ang kapatid ni Cassandra. Si Cassandra ang dating kasintahan ni Maxwell. Si Cassandra ang nasa likod ng lahat. Napasikip ang sikmura ni Amara. Alam pala ni Tony. At hinayaan niya siyang akuin ang lahat ng sisi. Hindi na niya namalayan ang sariling mga hakbang hanggang sa may boses na pumigil sa kanya mula sa likuran ng pasilyo. Amara. Huminto siya at dahan-dahang lumingon. Nakatayo roon si Tony, baka sa mukha ang matinding damdamin. Punit, hindi sigurado at tila naguguluhan. Tony. Matatag ang kanyang tinig, ngunit nag-aapoy ang kanyang mga mata. O dapat ko bang tawagin kang Desmond? Ginoong Go Kongwei. Mapait niyang dagdag. O kasinungalingan din ba iyan? Bahagyang nagulat si Tony, tila tumama ang bawat salita sa kanya. Nalaman mo na ang lahat, mahina niyang sabi. Oo, bahagyang nanginginig ang tinig ni Amara, ngunit nanatiling matalim ang kanyang tingin. Narinig ko ang lahat. Sino ka ba talaga? Desmond Tony Go Kongwei ang pangalan ko, sagot niya. At oo, kapatid ako ni Cassandra. Pero hindi ko alam ang plano niya sa iyo, Amara. Hindi noong una. Dahan-dahang inabot ni Tony ang braso niya, desperadong pigilan siya, ngunit bigla siyang umiwas. Alam mo na sapat, nanginginig niyang sabi. Hinayaan mong makatakas ang tunay na may kasalanan. Hinayaan mong ako ang magmukhang kriminal. Amara. Pinagkatiwalaan kita. Kumirot ang kanyang lalamunan. Pinayagan kitang pagkatiwalaan ka. Napapikit si Tony at nang magsalita ay bakas ang pagkabasag sa kanyang tinig. Alam kong masama ang hitsura nito ngayon. Alam kong ako ang tingin mo ngayon. Pinakamasamang uri ng tao. Pero ipinapangako ko sa iyo. Kahit kamuhian mo ako, hindi kita pababayaan sa gitna nito. Hindi mo na kailangang lumaban mag-isa. Hindi mo na kailangang magpakaubos hanggang sa maubos ka. Ako na ang bahala sa iyo. Sa iyo at sa anak mo. Doon na tuluyang bumagsak ang mga luha ni Amara. Ngunit hindi para sa kanya. Sino ka para magdesisyon sa buhay ko? Pabulong niyang tanong, nanginginig ang tinig. Sino ka para kunin ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang pangalan ko, ang pangarap ko. At durugin ang lahat dahil hindi mo kayang pumili sa pagitan ko at ng kapatid mo.
Dahil mahal kita, sagot ni Tony, ang mga salitang halos pakiusap na lumabas. Umiling si Amara at umatras nang marinig ang tunog ng pagdating ng elevator sa likuran niya. Hindi kita minahal kailanman, Tony. Bilang kaibigan lang kita minahal. Iyon lang ang naging papel mo sa buhay ko. At kung ito ang tawag mo sa pagmamahal, ang pagtakip sa kasinungalingan, ang pagwasak sa akin para lang protektahan ang pamilya mo. Mas mabuti pang tuluyan na tayong hindi na maging magkaibigan. Parang hiwa ang bawat salitang binitiwan niya. Amara, pakiusap. Ngunit bumukas na ang pinto ng elevator. Pumasok siya nang hindi na lumilingon. Kumilos si Tony na tila susunod, ngunit itinaas ni Amara ang kamay niya. Isang tahimik ngunit matigas na pagtigil. Hindi siya nagsalita. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Punang luha at ng pagkadismaya na mas matalim pa sa anumang salita. Dahan-dahang nagsara ang pinto ng elevator sa pagitan nila, iniwan si Tony ang nag-iisa sa walang taong pasilyo, habang ang katahimikan ay unti-unting dumagan sa kanya na parang mabigat na pasanin. Humugot siya ng nanginginig na hininga, nakatitig sa saradong pinto, habang unti-unting bumibigat ang bakas ng kawalan sa kanyang dibdib. Sa susunod na kabanata, tuluyan ng tatalikuran ni Amara si Tony habang haharap siya kay Maxwell upang malaman ang buong katotohanan at ang susunod na hakbang upang maibalik ang kanyang pangalan. Samantala, sisimulan na ng Escudero Group ang legal na aksyon laban kay Cassandra, ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang muling magpapagulo sa lahat. Kaya abangan natin,